Magandang araw mga bay. Ito na naman po si Bert para sa Bert Talks Daily. Update lang po, ang Australia, US at Japan ay nagkakaisa para magtulungan to counter the balance of power na threatened sa presensya at mga polisiya at ginagawa ng China, lalo na sa Southeast Asia at saka yung tinatawag na West Philippine Sea sa atin, kahit pa yung sa mga karagatan na malapit sa Japan, yung in between Japan and China, including Taiwan and China. Yung mga issue na yon ay tinututukan at pinag-uusapan ng tatlong mga leader, in particular ng Defense Department ng bansang Australia, Amerika at Japan. Pero bago natin pag-uusapan yan in detail, ay maaari sanang bumisita kayo sa ating channel na Bert Talks Daily. At doon makikita nyo yung maraming mga videos na pwede nyong i-review sa mga nakaraang araw kung saan ay pinag-uusapan natin yung maraming hot topics, mga issues sa loob at labas ng Pilipinas na pwede nyong i-like, share, and even comment on. At kapag hindi pa naman kayo nakapag-subscribe, ay maaari sanang pindutin nyo na yung subscribe button. Nang sa gayon ay you will be updated as to the new videos that we're gonna be uploading every single day. Ito isang paraan na pagsuporta nyo sa ating channel na lalaki at magiging mas maganda ang ating magagawa kada araw. So balikan natin yung balita. Sabi pa dito sa headline, US, Australia, and Japan vow to work together against China. Ito nga pala si US Secretary of Defense Lloyd J. Austin III. Kung sabaga dito sa atin, ito yung si Faustino, yung Defense Secretary. Sabi pa dito sa balita, the defense ministers of the United States, Australia, and Japan agreed to boost military cooperation in the face of China's growing ambitions. Marami talagang ambisyon yung China, primarily na maging world superpower. Ibig sabihin na gusto niyang angkinin yung pwesto ng Amerika na numero 1 in terms of military might and even economic might. So, ang ambisyon ng China ay sakupin yung maraming teritoryo na kiniklaim naman ng ibang bansa, lalo na ng Pilipinas at ibang Southeast Asian countries. Sa kaya nga ay gustong mapigilan ng Estados Unidos, Australia at Japan atong expansion na ginagawa ng China. Sabi nila, we are deeply concerned by China's increasingly aggressive and bullying behavior in the Taiwan Strait and elsewhere in the region. This, according to U.S. Defense Secretary Lloyd Austin. He welcomed his counterparts from Australia and Japan to the U.S. military headquarters for the Pacific region. Doon po yan sa Hawaii. Sabi pa kanya, our interest lies in upholding of the global rules-based order. But we see that order under pressure in the Indo-Pacific as well, as China is seeking to shape the world around it in a way that we've not seen before. This, according to Australian Minister Richard Marles. Ang punto nila dito ay gusto nilang mai-prevail yung rules-based order. Ibig sabihin, yung batas na pang-international kung saan ay nag-agree yung karamihan sa mga bansa kung ano yung mga limitasyon at ano yung pinagbabawal at ano yung pwede. Kasi yung China, may mga ginagawang moves o aksyon na pansarili lamang at ito ay to the detriment of the interest of other countries such as the Philippines, even Vietnam, Taiwan, and the rest of those who are affected, kahit pa yung Japan. Sa pagpapatuloy, the United States is pressing a diplomatic offensive to counter Chinese influence in the region. May impluensya talaga yung China kasi ang daming pera na bumabaha galing sa China. Kasi nga itong China ay naging world's factory. Ibig sabihin, halos lahat ng mga produkto na makikita mo sa kahit saang bahagi ng mundo ay marami dyan galing at gawang China. So malaki talaga yung impluensya ng China, lalo na sa mga gobyernong medyo mahihina yung ekonomiya kung saan ay sila ay pinapautang ng China in return for some favors na halimbawa maglalagay yung China ng kanilang base militar. Meron ng ganyan nangyayari doon sa Africa kung saan ay may ilang mga bansa doon na nagbigay sa China ng authority to open their military bases there, including the use of their ports
o yung pantalan para sa Chinese People's Liberation Army Navy. On Thursday, Washington announced an $810 million aid package for Pacific Island nations where the United States plans to intensify its diplomatic presence. Eto na, may plano ng magpalabas ng halos 1 bilyon ang Amerika para gagamitin na pang-lure na sa mga Pacific Island nations. Kasi nga, sa ilang dekadang nakakaraan, hindi masyadong binibigyan ng pansin ng Amerika yung mga mumunting isla sa dagat Pasifiko. Kaya ito yung mga small island nations sa Pacific ay nilapitan ng China at inoferan ng magagandang package o yung aid, yung tulong. Kaya yung influence ng China ay lumaganap sa Asia-Pacific region. Bagay na ngayon ay na-realize ng Amerika na matatawag natin na kamalian sa kanilang polisiya kasi nga hindi nila masyadong pinansin yung mga malilit na isla sa pag-aakala na hindi ito papasukin ng China. Bagay na they were proven wrong. Ginamit talaga ng China yung influensya, gamit yung hindi puwersa militar kundi yung salapi na malure. Kung sabaga yung maakit yung mga isla pabor sa kanila. Kaya pumasok yung mga Chinese investments at yung mga infrastructure na pinaggagawa ng China. That's why a lot of those island countries have this favorable treatment towards the Chinese government. Bagay na ngayon ay pilit na kusabaga nililigawan ng Amerika pabalik sa kanila. Vice President Kamala Harris traveled last week to Japan and South Korea and said the United States would act without fear or hesitation throughout Asia, including the Taiwan Strait. Eto na nga, kahit pa si Vice President Kamala Harris ay ewan ko kung napilitan pero kinakailangan talaga na bisitahin yung mga bansa ng Asia-Pasifiko, lalo na yung Japan at South Korea na mga traditional allies nang sa gayon ay masiguro yung kanilang alyansa na magsisilbing pang-Kontra sa impluensya ng China. Kasi nga if hindi mapigilan ang impluensya ng China sa Asia-Pacific, ay mamimiligro yung Estados Unidos in terms of military and business influence. So yun naman talaga ang laro ng mga superpowers. Pinag-aagawan nila yung mga bansa para umanib sa kanila nang sa ganun ay yung kanilang mga military hardware at yung mga kanilang produkto na pangnegosyo ay lalago at sila ay lalong aasenso. So nagiging kompetensya na ng Estados Unidos ang China. Even sa Japan, nagiging kompetensya na rin yung China sa Japan. Kaya nga yung Australia, Japan at Amerika ay nagkaisa para siguraduhin hindi ito magtutuloy-tuloy yung impluensya ng China sa mga traditional na mga countries na kung saan ito'y sana'y pabor sa Amerika na ngayon ay nililigawan at napao naman ng China dahil nga sa kahirapan ng mga kondisyon ng ibang mga bansa na ngayon ay nagre-rely sa Chinese investments, in particular sa mga infrastructure at iba pang mga benepisyo na binibigay ng China sa kanila. Bagay na hindi nila nakuha dati sa Estados Unidos kasi nga parang naging kumpiyansa na rin ang Amerika. So ngayon, sinisiguro ng Australia, America at Japan na hindi ito mangyari. Nang sa gayon ay mapreserba yung status quo o kung sabaga yung ngayon ini-enjoy nila na mga benepisyo kung saan ay sila yung mga primary product suppliers at influencers sa mga bansa na kaparte sa kanilang merkado kung saan sila ay nagbebenta ng kanilang mga kalakal. Yun naman talaga ang gusto nilang mangyari na hindi mag-shift patungong China ang mga benepisyong pang-ekonomiya at lalo na yung impluensyang militar nang sa gayon ay tuloy-tuloy yung kanilang benepisyong nakukuha sa existing world order. Well, hanggang dito na lang muna tayo. Ating subaybayan yung mga kaganapan sa loob at labas ng Pilipinas, lalo na itong struggle between China and other countries who are unified to make a stand against the surging and expanding influence of China in the Asia-Pacific region. Sa muli po, ito po si Bert para sa Bert Talks Daily. God bless.